This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Kinaumagahan, maaga ako nagising kahit masakit pa konti ang ulo ko dahil sa alak. Naalala ko tuloy yung nangyari kagabi. Nagguguluhan tuloy ako kay Kuya David. Napahawak ako sa dibdib ko at sinabi sa sarili na huwag kang mahuhulog sa kanya. Langit siya at lupa ka. Lakas makateleserye. Tumawa na lang akong mag-isa sa pinag-iisip ko. Tanggalin sa utak si Kuya David. Tiningnan ko na lang yung cellphone ko para malaman kung anong oras na. Alas 5 pa yon ng umaga. Siguradong tulog pa ang mga kaibigan ko. May nakita din akong mensahe galing kay Tia Lori. Sabi niya ay di siya magtitinda ngayong araw sa palengke kasi masama pakiramdam niya. Nag-alala naman ako kaya napagdesisyonan kong umuwi na agad. Nang hilambos na lang ako at nagligpit ng mga gamit. Hindi ko na lang gigisingin sina Candy at Shane. Nagpaalam na lang ako sa pamamagitan ng pag-text. Nagpaumanhin ako sa pag-uwi agad kasi kailangan kong alagaan si Tia. Sinabi ko rin na siya na lang bahala magpaalam para sa akin. Pagkababa ko ay nakita ko isa sa mga kasambahay ni na Candy. Ito yung babaeng kumatok sa akin nung nakaraang gabi. Nagtanong ako kung pwede ba mag-grab dito. Sabi niya na hindi pinapayagan na mag-grab or kumuha ng taxi sa harap ng mansyon para daw sa seguridad. Naintindihan ko naman. Sabi niya gising na daw yung driver at kung gusto ko daw ay magpahatid na lang ako. Nahihiya man ay nagpahatid na lang ako sa may gate ng subdivision para doon na lang ako mag-grab or pumara ng taxi. Kung maglalakad kasi ako ay baka mawala pa ako kasi di ko kabisado ang pasikot-sikot sa subdivision. Naihatid naman ako sa may labasan at nakasakay na din ng taxi. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Tia na nakahiga sa may sala namin. Lumapit ako at hinawakan ang noo niya. Inaapoy siya ng lagnat. Kumuha ko ng thermometer para masuri yung temperatura niya. Nasa 39 degrees Celsius yun. Di ko na lang siya ginising at pumunta na ako sa kusina para magluto ng lugaw para makakain siya at makainom ng gamot. Pagkatapos ko magluto ay sinuri ko yung kanyang temperature. Nakahinga naman ako ng maluwag nang para bang bumaba yung lagnat niya. Habang natutulog siya ay hinalikan ko siya sa noo. Sa isip-isip ko na mahal ko si Tia Lori at ayaw kong may mangyari sa kanya. Nagising naman siya sa ginawa ko at ngumiti. Pinabangon ko na siya at pinakain na ng lugaw. Pagkatapos kumain ay pinainom ko na ng gamot. Nagtanong ito kung kumusta ang overnight namin. Sabi ko naman ay nag-enjoy ako at nabahagi ko sa kanya na nakatikim na ako ng alak. Sinabi ko din na di ko talaga gunagustuhan niyon at di na ako iinom ulit. Nahiya lang talaga ako sa kapatid ni Candy. Natawa naman si Tia Lori. Sinabi ko kay Tia Lori na dapat magpahinga siya ng buong araw para di mabinat at ako na lang gagawa ng mga gawaing bahay. Sabi ko din na huwag na magtinda sa linggo. Sumang-ayon naman si Tia Lori at tatawagan na lang daw niya ang supplier niya. Nang tiningnan ko ang phone ko ay nakita ko na sumagot na si Candy sa text ko. Sabi niya na nalungkot siya na di kami sabay mag-agahan pero naiintindihan naman niya ako kasi importanteng maalagaan si Tia. Sana daw ay gumaling na ito sa lalong madaling panahon. Sasabihan na lang daw niya ang lahat na umalis na ako. Sumagot na lang ako ng salamat at tinago na yung phone ko para makakain na din ako. Marami pang gagawin sa buong araw. Maliban sa pag-aalaga kay Tia Lori at paglilinis ng bahay, ay napagdesisyonan ko na ding mag-aral para naman hindi sayang oras sa weekend. Nang sumapit na ang Lunes ay maaga pa rin akong dumating sa university. Una kong nakita si Luis habang papunta sa room namin. "Oh Luis, good morning sa'yo. Papunta ka ba ng room? Kung oo, sabay na tayo," bati ko kay Luis. "Oh James, good morning din sa'yo. Yup, I'm also heading there. Sige, sabay na tayo." "By the way, kumusta pala ang overnight stay nyo sa bahay ng mga Reales?" tanong naman ni Luis. "Nag-enjoy naman ako. Ikaw, kumusta ang family event nyo?" sagot at tanong ko pabalik sa kanya. "I'm glad that you enjoyed. Next time, sasama na talaga ako kung may overnight." "Ay naku, boring yung event actually," sagot niya na tumawa pa.
Tumawa ako at sinabihan siyang sana sa amin na lang siya sumama. Habang naglalakad kami papuntang room ay pinagtitinginan ng ibang babae at mga binabae si Luis kasi di naman makakailan na pogi talaga tong kaibigan ko. Kung lalagyan lang ito ng eyeglasses, magiging kamukha niya si Harry Potter na matangkad na version. Pagkarating namin sa room ay nandoon na sina Shane at Candy. Binati niya naman kami na may kaartihan ngunit cute pa rin. Kinumusta niya si Tia kung okay na ba siya at sinagot ko naman na magaling na. Natuwa naman siya sa nalaman. Alam mo bestie, when Kuya David knew na umalis ka kaagad, parang tingin ko ay dismayado yon. Balita sa akin ni Candy. Oo nga parang wala sa mood. Parang tigre yung lover mo James, pang-aasar ni Shane sa akin. Tumigil nga kayo, pwede bang may hangover lang yung tao? Sabi ko naman. Mang-aasar pa sana ang dalawa pero biglang narinig namin yung boses ng accounting professor namin. Dumating na pala ito. Good morning class, I hope your weekend is fantastic because if you're going to ask mine, well, I had a great weekend, pati ng professor namin. I have an announcement to make. We will be having a practice set and I would like you to find a partner to accomplish the set. Someone from the dean's office will be here shortly to distribute these practice sets, sabi ng professor habang hawak-hawak ang isang malaki at makapal na black envelope. Bestie, tayo na lang partner tapos si Shane at Luis ang magpa-partner, excited na sabi ni Candy sa akin. Sige Candy, nakangiting pagsang-ayon ko sa kanya. Ay grabe, pala desisyon ka din sa amin ni Luis natatawang sabi ni Shane. Ngumiti na lang si Luis na sumang-ayon na din sa sinabi ni Candy. Nang dumating na yung student assistant na may dala ng practice set ay nagbigay naman ng instruction ang professor kung ano ang gagawin dito. Sinabi niya na may 3 phases ito at yung first phase ay dapat maipasa na namin sa Biyernes ng susunod na linggo. Napag-usapan naman namin ni Candy na pagkatapos ng klase namin araw-araw ay sa library kami gagawa ng practice set. Yun din ang gagawin ni na Luis at Shane. Gusto din sana ni Candy na sa bahay nila ngunit sabi ko na sa library na lang kasi may maraming reference materials na magagamit namin. Sumang-ayon naman siya. Sasabihan ko din si Tia Lori na baka di ko siya matulungan sa palengke pagkatapos ng klase kasi magiging abala kami. Nagdaan ng araw ay naging abala talaga kami. Naging mas close din kami ni Candy. Ang sarap talaga niya kasama. Nagiging magaan lang ang paggawa namin ng activity namin. Maliban sa napakatalino din nito, ay nagpapasaya talaga siya tuwing kasama siya. Ang cute nga Isang araw at Huwebes na, pina-finalize na namin yung practice set. Kinabukasan na din kasi ipapasa na ito. Naglalakad kami sa may hallway ng university at napansin ko na parang may sakit si Candy. Namumutla kasi ito. Alam kong maputi si Candy pero iba yung dating ng pagkaputi niya ngayon. Candy, okay ka lang ba? Parang may sakit ka. Tanong ko na may pag-alala. Actually bestie, masama talaga pakiramdam ko, mahinang sabi niya. Naku Candy, bakit pumasok ka pa? Dapat nagpahinga ka na lang at nagpa-check up sa doktor. Pag-aalala kong sabi. May gagawin pa tayo diba? We need to finalize our first phase of the practice set, sabi niya. Ako na dapat bahala doon. Maintindihan ko naman, isa pa finalizing na lang naman ito, checking na lang kumbaga, sabi ko. May sasabihin pa sana ako ngunit biglang nawala ng malay si Candy. Buti na lang nasaluko siya agad. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Wala pala sina Luis at Shane that time kasi hindi naman sila pumasok. Tinulungan naman ako ng mga estudyanteng lalaki na nakakita sa amin. Binuhat namin siya papuntang klinik. Nang nasa klinik na kami ay puno pa rin ako ng pag-aalala. Dumating na din yung driver ni Candy at sinabi niyang tinawagan niya na si Tito Miguel at Kuya Marco. Lumipas ang ilang minuto ay nagkamalay na si Candy. Candy, kumusta ka na? Tanong ko. Saan ako bestie? Tanong niya na parang nanghihina pa. Nasa klinik ka dahil nawalan ka ng malay, sagot ko naman sa kanya. Babangon na sana siya pero pinigilan ko muna kasi baka mahilo siya. Sabi ko sa kanya na buti na lang na nasa tabi niya ako at nasaluko siya nang mahimatay siya. Nagsalita naman yung driver niya. Ma'am, on the way na po si Sir Marco. Siya na daw susundo sa'yo at dadalhin ka daw niya sa hospital.
sabi ng driver niya. No need to go to hospital, I need to go home and rest, sabi ng nanghihina na si Candy. Hindi Candy, hintayin natin si Kuya Marco, mas maigi na ma-check ka, sabi ko naman. Okay bestie, thank you for being here with me, sabi ni Candy. Naku Candy, huwag kang magpasalamat, di kita pwedeng pabayaan no, isa pa best friend kita. And by the way, na-text ko na din pala si na Luis at Shane, nag-alala ang mga iyon. Sabi ko na okay ka na. Gusto ka sana nila puntahan kaso may tinatapos din sila, sabi ko naman sa kanya. Tumango na lang si Candy. Maya-maya pa ay dumating na din si Kuya Marco. Lumapit agad ito sa kanya. Candy, are you okay now? Nahihilo ka pa rin ba? Pag-aalang tanong ni Kuya Marco kay Candy. I am okay kuya, can we just go home at sa bahay na lang ako mag-rest? Tanong ni Candy. Nope, you need to be checked. Dad already called Dr. Ramirez. Dediretso na lang si Dad doon to meet us, sabi naman ni Kuya Marco. Tumango na lang si Candy para sumang-ayon at binaling niya ang tingin niya sa akin. Bestie, you can bring and use my laptop para ma-finalize mo yung first phase ng practice set natin. Sorry talaga if I cannot help you today, sabi ni Candy sa akin. Ano ka ba Candy? Mas importante yung health mo. At kung hindi ka pa okay bukas, please magpahinga ka. Ako na bahala. Sa sinabi ko na nga, finalization na lang to. Malaki na din yung naambag mo dito, sabi ko naman. Thank you bestie ko, maarting sabi ni Candy pero nangihina. Pagaling ka ha at huwag kang magpa-stress, sabi ko naman. Thank you pala sa pagbantay kay Candy James ha, sabi ni Kuya Marco nang tumingin sa akin. Actually, siya sumalo sa akin when I passed out. If not because of him, baka nabagok na ulo ko, sabi ni Candy. Bigla naman ako niyakap ni Kuya at nagpasalamat ulit. Naramdaman ko ulit yung feeling nung una niya akong niyakap. Nang pumalas na siya, ay nagpaalam na din si Candy at si Kuya Marco. Naisip-isip ko din na iba din talaga pag mayaman kasi pwedeng tumawag na lang sa doktor nila at masusuri na sila agad. Sa aming mahihirap, kailangan pa pumila para masuri, mapapublic man yan or private. Pupunta na sana ako sa library para tapusin yung practice set namin kaso nakatanggap ako ng mensahe galing kay Tia Lori. May pinabibili ito sa mall, kaya naisip ko na lang na doon ko na lang gagawin yung finalization at maghahanap na lang ako ng coffee shop pagkatapos kong bumili. Nang makarating na ako sa mall ay binili ko naman agad yung pinabibili ni Tia Lori. Pagkatapos ay nagpunta na ako sa isang sikat na coffee shop. Nag-order na ako ng kape at umupo na sa may bakanting upuan. Ilabas yung laptop at yung practice set. Habang abala ko sa ginagawa ko, may umupo bigla sa harapan ko. Nainis na sana ako kasi di man puno yung coffee shop at marami pang bakante. Isa pa, di man lang siya nagtanong kung may nakaupo na ba sa harapan ko. Ngunit, nang pagtaas ko ng tingin, nakita ko si Kuya David na nakangiti sa akin. Masyadong abala kita kahit nakakunot yung noo mo, di pa rin nababawasan pagka-cute mo, sabi ni Kuya David na nakangiti. Kuya David, ikaw pala. Pasensya po, akala ko kasi ibang tao. Oo kasi may pinafinalize akong activity namin ni Candy, sabi ko naman. Will Candy be coming over? Tanong ni Kuya David. Ako lang magpa-finalize kuya kasi kanina nawalan siya ng malay sa school kaya sinundo na siya ni Kuya Marco, sabi ko naman. Oh, poor Candy, I hope she is well now. Maybe I'll call her later, sabi ni Kuya David. Opo, sana po okay na siya, sagot ko naman sa kanya. Umuwi ka kaagad nung Sabado ah. Kung alam ko lang na aalis ka ng maaga din sana ako nagising at mahatid ka. You should have told me, sabi naman niya. Okay lang yung kuya, wala din kasi sa plano yung pag-uwi ko ng maaga eh. Nakatanggap kasi ako ng text message kay Tia Lori na may sakit siya, sabi ko habang nakatingin sa laptop. Oh, I hope she's well now. Anyway, samahan na lang kita rito, you can continue what you're doing. I will not bother you. Promise, sabi sa akin ni Kuya David. Okay naman kuya, salamat, nakangiting sabi ko. Alam mo, ang cute mo talaga pag nakangiti ka, sabi naman niya. Namula naman ako pagkatapos niyang sabihin niyon. Nagdaan ng isang oras, nandoon pa din si Kuya David. Wala kaming kibuan kasi kailangan ko tapusin yung ginagawa ko. May tinawagan din siya at si Kuya Marco iyon. Kinukumusta niya si Candy. Tumingin siya sa akin pagkatapos siyang tumawag at sinabihan ako na nakauwi na ng bahay si Candy.
Tumango ako at ngumiti. Kinuha ko din yung phone ko at itinext si Tia Lori na baka di ako maghahapunan sa bahay kasi matatagalan pa ako, baka mag fast food na lang ako at baka gusto niya magpabili ng pagkain. Sumagot naman si Tia Lori at hindi daw siya magpapabili. Maya-maya pa ay nagsalita ulit si Kuya David. Cute, gusto mo ba ng something to eat? Ako na mag-o-order for you. Okay lang ba kuya kung magpabili ako ng chocolate cake? Kailangan ko yata ng matamis ngayon, sabi ko sa kanya. Kukuha na sana ako ng pera sa wallet ko pero tumayo na siya agad at pumunta sa may counter para i-order yung chocolate cake. Pagdating naman niya sa mesa namin ay binigay ko naman sa kanya yung bayad. Cute, hindi ako nagpapabayad, this is on me. Kuya, nakakahiya po, kunin niyo na po, sabi ko naman. Kulit mo talaga cute, sabing this is on me eh. At wag mo nga akong mapo, ginagawa mo naman akong matanda masyado, nakangiting sabi ni Kuya David. Wala na akong nagawa kundi sumang-ayon na lang. Kumain naman ako ng cake habang nagre-review ng gawa ko. Kuya David, kanina ka pa dito, wala ka pang ibang gagawin? Tanong ko sa kanya maya-maya. Wala naman, may binili lang ako at pagkatapos sana ay uuwi na but when I saw you earlier dito, pumasok na ako. I have now the reason to stay, sabi ni Kuya David. Namula naman ako sa tinuran niya. Cute mo talaga pag namumula ka? Natatawang sabi ni Kuya David. Umuwi ka na kuya, matatagalan pa ako rito at baka lilipat na ako ng ibang coffee shop kasi nakakahiya nang magstay. Lagpas 1 oras na ako dito eh, sabi ko naman. Another reason that I will stay longer, don't worry, we will just order more. By the way, bakit di ka sa library nyo gumawa ng project? Tanong naman niya. Kasi may pinabibili yung tiya ko, so para di masayang ang oras sa biyahe pabalik sa university, dito ko na lang gagawin ito. Tumango na lang si Kuya David. Gusto ko yung presence niya kaso nakaka-conscious lang. Nakatitig lang kasi siya habang abala ako sa ginagawa ko. Nang masuri ko na lahat at ma-finalize yung first phase ng practice set ay napa-thank you Lord ako sa isip ko. Naka2 oras at kalahati din ako sa coffee shop. Ang laki din ng ambag ni Candy para mapahusay at mapadali yung finalization ko. Kuya, tapos na ako at uuwi na. Salamat sa pagsama sa akin dito, sabi ko kay Kuya David. You don't need to say thank you. Ako nga itong nanggugulo sa'yo eh. Ihatid na kita, nakangiting sabi ni Kuya David. Ay kuya, wag na po at maabala ka pa. Isa pa, maghahanap pa din ako ng makakainan ng dinner, sabi ko naman sa kanya. Nope, hindi ka abala. Okay, I know a good restaurant here. We can have a dinner together bago kita ihatid, sabi ni Kuya David. Kuya, wag na po, sabi ko naman. Sorry cute but I don't take no for an answer. Wala na akong nagawa kundi pumayag na lang. Baka mapahiya pa si Kuya David. Pagkatapos ko ligpitin yung mga gamit ko ay niligpit ko na din yung mga tasa at platito. Dinala ko ang mga ito sa may counter. Ayoko kasi na nag-iiwan ng bagay sa lamesa. Ginagawa ko din yun kung nasa fast food ako. Naiinis ako sa mga taong iniiwan lang yung kinainan nila. Nakangiting pinagmasdan naman ako ni Kuya David. Let's go cute and follow me, sabi ni Kuya David sa akin nang makalabas na kami sa coffee shop. Dinala ako ni Kuya David sa isang mamahaling restaurant na sikat sa kanilang steak. Nakikita ko sa social media tong restaurant na ito. Ang alam ko ay nasa 8,000 pesos ang isang steak dito. Kuya David, parang mahal dito. Pang fast food lang po ako, sabi ko kay Kuya David. Hindi sumagot si Kuya David at nakangiti lang siya sa akin. Hi sir, good evening. For two? Tanong ni isang waiter na sumalubong sa amin. Yes please, sagot naman ni Kuya David. Please come with me sir, magalang na sabi ng waiter. Sumunod naman kami sa kanya at tinuro niya yung uupuan namin. Nang makaupo kami ay binigyan kami ng menu para makapag-order na din. Kuya, ang mahal naman dito, sabi ko kay Kuya David habang tumitingin sa menu. Just order what you want, cute. It's on me, sagot ni Kuya David. Kung ano yung sayo kuya, yun na lang sa akin, sabi ko na lang kay kuya na nahihiya. Ngumiti na lang si kuya at nag-order na. Can you give us 2 sirloin steak cooked in medium rare with mashed potato and 2 glasses of red wine please? Sabi ni Kuya David sa waiter. Ay kuya, pwede po ba yung isang steak ay medium? At pwede bang huwag na yung mashed potato, 2 cup na lang ng rice? Tapos pwede po ba coke na lang yung sa akin? Sabi ko sa waiter. Gutom na kasi ako at hindi ako mabubusog sa mashed potato.
Noted po sir, sabi ng waiter. Ngumiti naman sa akin si Kuya David. Umalis na yung waiter para i-process na yung order namin. Habang naghihintay, well, is this our official first date? Tanong ni Kuya David na nakangiti. Kuya, ano bang pinagsasabi mo? Nakakadalawang strikes ka na ha? Napataas yung kilay ko habang sinasabi ito. Ha ha ha, ito naman si cute, niloloko lang. Ilang strikes ba at ano yung una? Natatawang sabi ni Kuya David. Kuya, kasi nakakahiya. Basta alam mo na yon, sabi ko sa kanya na di masabi yung paghalik niya sa pisngi ko. Ano nga? Tanong ni Kuya David na nakangiti pa rin habang tinitingnan ako. Never mind po, sabi ko naman. Tumawa na lang siya, tawang tunog mayaman. Nang dumating na yung order namin ay kumain na kami. Masasabi kong masarap talaga yung steak. Well seasoned at mahahalata talaga na premium yung baka na ginamit. Heto yung unang pagkakataon na kumain ako ng steak at mamahalin pa talaga. Napangiti si kuya habang tumitingin sa akin na kumakain. How's your steak, cute? Sabi ni Kuya David. Ang sarap kuya, parang bata ko na pagkakasabi. I'm glad you like it, sabi ni kuya. Dapat lang no na magustuhan ko to, ang mahal-mahal kaya nito, sabi ko naman. Ganun talaga cute, you always get what you paid for, sabi ni Kuya David. Tumango na lang ako kasi tinutuloy ko na yung pagkain ko ng steak. Nang matapos kaming kumain ay hiningi na ni Kuya David yung bill ng mga kinain namin. Nang makita ko yun ay nalula ako sa laki ng halaga na babayaran niya. Inabot naman niya yung card niya. Alam ko isa yung business platinum card ng American Express. Nang nakabayad na at nang makalabas na kami ay nasabi ko na lang sa kanya na masyadong mahal yung kinain namin. Tumawa na lang siya ulit at inakbayan ako habang naglalakad. Uuwi ka na ba cute? Tanong ni Kuya David. Nang matapos kaming kumain ay hiningi na ni Kuya David yung bill ng mga kinain namin. Nang makita ko yon ay nalula ako sa laki ng halaga na babayaran niya. Inabot naman niya yung card niya. Alam ko isa yung business platinum card ng American Express. Nang nakapagbayad na at nang makalabas na kami ay nasabi ko na lang sa kanya na masyadong mahal yung kinain namin. Tumawa na lang siya at inakbayan ako habang naglalakad. Uuwi ka na ba cute? Tanong ni Kuya sa akin. Opo kuya eh. Sige punta na po ako sa may sakayan. Maraming salamat po sa pagparanas ng unang steak ko, sabi ko naman. Wow, that was your first steak. I'm glad you have experienced it with me. I will make sure you have a lot of first from me. Now, come with me cute. Punta na tayo sa may parking area para mahatid na kita, sabi naman ni Kuya David. Wag na kuya, maaabala ka pa, sabi ko naman. As I said, I don't take no for an answer, iting sabi ni Kuya David. Di na ako nakipagtalo, sinundan ko na lang siya papuntang parking area. Land Cruiser yung sasakyan ni Kuya David. Lumapit ako sa pintuan ng front seat kasi doon ako uupo. Kakahiya naman kung sa likod ako uupo, di ko naman siya driver. Nagulat ako nang pinagbuksan ako ni Kuya David bago siya pumunta sa driver's seat. Namula ako sa ginawa niya. Nang makasakay na kami ay tinanong niya saan yung lugar namin para mailagay niya sa maps na application para di na siya magtanong habang nasa daan kami at habang bumabiyahe. Sinabi ko naman yung lugar na lagi kong ginagamit pag sumasakay ako ng Grab. Nang nasa biyahe ay tahimik lang kami pero napapansin ko na napapatingin siya minsan sa akin. Nang makarating kami sa bahay ay nagpasalamat na ako sa kanya at nagpaalam na. Pwede bang makiinom ng tubig sa inyo? Nauuhaw kasi ako, sabi niya sa akin. Sige po kuya, pasok ka sa bahay, sabi ko naman. Sumunod naman siya sa akin. Nang makapasok na kami sa bahay ay naabutan namin si Tia Lori na nagpaplansya sa may sala. Magandang gabi po Tia Lori, pati ko sa kanya at nagmano. Magandang gabi din James, sabi ni Tia Lori sa akin na napatingin kay Kuya David. Tia, siya po pala si Kuya David, siya po yung kaibigan ng kuya ni Candy. Nagkita lang kami sa mall kaya hinatid na lang niya ako rito, pakilala ko kay Kuya David sa kanya. Good evening tita, magalang nabati ni Kuya David kay Tia Lori. Good evening din iho, ako pala si Lori, upo ka, kumain na ba kayo? Gusto niyo bang ipaghanda ko kayo? Sabi naman ni Tia. Tapos na po kami Tia, kukuha lang ako ng tubig para kay Kuya David, sabi ko naman na umalis na papuntang kusina. Umupo naman si Kuya David na nagmamasid-masid sa paligid.
Nang makakuha na ako ng tubig at pumunta na sa may sala ay naabutan kong nag-uusap sina Tia Lori at Kuya David. Kuya, heto na po yung tubig. Salamat James, sabi ni Kuya David. Nanibago ako kasi biglang James na ang tawag niya sa akin. Ayaw siguro niya akong tawaging cute sa harap ni Tia Lori. Nang makainom na ay tumayo na si Kuya David at nagpaalam na kay Tia Lori. Tumango naman si Tia Lori at nagsabi na masaya siyang makilala si Kuya David. Sinabi ko naman kay Tia Lori na ihahatid ko siya sa labas. Kuya David, salamat pala sa paghatid at sa dinner. Sabi ko naman nang makasakay na siya sa sasakyan. Maliit na bagay lang yan cute, looking for more meals with you. Nakangiting sabi ni Kuya. Ayan, cute na naman ang tawag mo sa akin. Kanina James lang sa harap ni Tia Lori, natatawa kong sabi. Syempre, ganun talaga yun. Sabi naman niya na tumaas-taas pa yung 2 kilay na nakakaloko. Ewan ko sa'yo kuya, ayaw magseryoso, namumula kong sabi. By the way cute, before I go, can I have your number? Tanong niya. Binigay ko naman yung number ko at sabi niya ay siya na lang magte-text or call kung makauwi na siya. I'll save it na lang daw pagkatapos. Tumango na lang ako. Ngumiti muna siya bago tinaas yung bintana ng sasakyan at pinaandar na yung sasakyan. Nakangiti akong pumasok sa bahay at napansin naman yun ni Tia Lori. Ngumiti na lang siya sa akin. Tinanong ko siya kung kailangan niya ng tulong. Sabi niya na pahinga na lang ako kasi alam niya na pagod ako sa pag-aaral. Pumasok naman ako sa silid ko para magpahinga na din. Nang hilamos at nag-toothbrush na din ako. Bago ako nakatulog ay may natanggap akong text galing sa isang cellphone number. Hi cute, David here. I am home now. Good night, sleep well and dream of me. Text ni Kuya David. Naalala ko yung mga huling salita niya ay yun din yung sinabi niya sa akin pagkatapos niyang halikan yung pisngi ko. Inaamin kong kinikilig ako. Para hindi mapahalataan ay nag-reply na lang ako ng good night. Nag-check pa ako ng social media bago matulog. Hinanap ko yung pangalan ni Kuya David sa lahat ng social media platforms pero wala akong makita. Baka di siya mahilig sa social media. Masyadong private person siguro itong si Kuya David. Nilagay ko na lang yung phone ko sa side table at pumikit na.